Commodore Jay, malapit na po ang eleksyon, so ayon po sa survey, malaking parte ng mga Pilipino ang pabor sa ipaglaban ng West Philippines Sea. Ano pong masasabi niyo sa mga kababayan po natin sa pagpili ng mga kandidatong ipoboto nila, lalo na yung mga kandidatong pro-China? Alam mo, nagkaroon na ng survey. No? According to the recent survey, 73% of Filipinos will not support any candidates that are pro-China. Para sa akin, this is a positive impact of our West Philippine Sea efforts. No? Kung saan ang mga ordinaryong Pilipino na nakatutok sa mga balita nangyayari dito sa West Philippine Sea, ay nalaman nila ang kahalagahan ng pag-intake ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa West Philippine Sea. Alam din nila ang sakripisyo, paghihirap ng ating mga sundalo at ng Coast Guard sa West Philippine Sea. At pinakamahalaga sa lahat, ang transparency effort natin, ipinakita natin sa sambayan ng Pilipino na ang nagigipit dito ay ang mga kababayan nating mga islang Pilipino. Ngayon, kung ikaw ay botante, you have to consider na nitong midterm election, ang mga i-elect natin dito ay miyembro ng legislative branch ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, ito ang mga kongresista, ito ang mga senador. We have to make sure na ang ibuboto nating kongresista at senador ay sumusuporta at tumitindig sa laban natin sa West Philippines. Dahil sila, ang alam naman natin, ang nagpapasa ng budget ng Coast Guard, ng Armed Forces of the Philippines, at ng lahat ng ahensya na tumututok para sa laban natin. Kung sakali na magkaroon ng mga kongresista at senador na pro-China, instead of supporting the modernization of the Armed Forces of the Philippines and the acquisition of Coast Guard vessels and aircraft ng Coast Guard, baka mahirapan na tayong ipasa ang budget natin. Baka questionin nila ito, sabihin nilang ilipat at gawin na lamang confidential fund ng kanilang mga kaalyado na hindi naman natin alam kung saan nila dinadala. So we have to make sure na ang senador na iboboto natin sa 2025 are those people na sumusuporta para sa ating kasundaluhan sa Philippine Coast Guard at sa ating ordinaryong minds ng Pilipino. Alam mo, paulit-ulit natin sinasabi rin ni Justice Carpio, ang laban natin sa West Philippine Sea is intergenerational. Ibig sabihin, there's a possibility na by 2028, sa pagbaba ng ating mahal na Pangulo, ay hindi pa rin tapos ang sigalot na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. It is important for us na ang i-elect nating leaders by 2025 will be able to strengthen our position in the West Philippine Sea. Para siguraduhin natin na by 2028, this will still be a policy agenda na ipaprioritize ng kung sino mang Pangulo na tatakbo at susunod sa yapak ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, napakasimple lang na pinaglalaban natin sa West Philippine Sea. Para sa akin, kung ikaw, taga Mindanao, Visayas, o kung saan pa, o taga Quezon City, at kung ikaw, kinikilala mo ang sarili mo bilang isang Pilipino, alam mo pa rin kantahin ang national anthem natin, at alam mo ang geography ng Pilipinas. Parang ganito lang yan. Pag sinabi ba ng China na ang parte ng Quezon City ay para sa kanila, hindi ka ba magre-react kung sabihin natin taga Mindanao ka? Kasi sabihin mo, taga Mindanao naman ako. But definitely magre-react tayo lahat, di ba? Kasi ang Quezon City, alam natin, part ng Metro Manila, part ng Pilipinas, at kung Pilipino ka, concern ka dito. The same thing with the West Philippine Sea. Ang mahirap lang sa West Philippine Sea, kaya paulit-ulit na sinasabi ng ating pamahalaan, Pangulong Bongbong Marcos, ito ay hindi katang-isip lamang. Napaka-abstract pa kasi para sa mga Pilipino to understand where and what is the West Philippine Sea. But definitely, this is part of our exclusive economic zone. No? So kung Pilipino tayong lahat, kahit pa hindi ka naka-apak sa karagatan ng West Philippine Sea, the mere fact na kinikilala mo sarili mo na Pilipino at nakatira sa Pilipinas, may kinalaman ka dito. Yung mga tao nagsabing, hindi naman na-apektuhan ang buhay namin yan. Minsan, ang hirap nating makakonect pagdating sa West Philippine Sea. Pero I think I mentioned this one time. Noong nanalo si Carlos Yulo,
ng gold medal, ang mga Pilipino, proud. Sabi pa nila, proud to be Filipinos. Nagka-goosebump pa daw sila nung itinaas ang Philippine flag at tinayuan pa daw sila ng balahibo nung tumugtog daw ang national anthem. Pagdating sa mga positive news, pagdating sa mga pagkakilala ng mga athlete na may dugong Pilipino, proud tayo. Talagang inaangkin natin yan, Pilipino ako. Pero pagdating ba sa usapin ng West Philippine Sea, ang sasabihin natin, walang kinalaman sa sikmura. Bakit? Si Carlos Yulo ba? Lahat ng nagpuyat sa TV para panoorin ang laban niya, binalutuhan niya kahit 10 pisong Gcash? Hindi rin naman, di ba? And yet, we are happy for his accomplishment dahil Pilipino siya. So tayo, the same thing. West Philippine Sea, part of the Philippines. Therefore, we should all stand up for the West Philippine Sea.